Sexy, oh. Maglalagay ako. Hi, pa! Uy! Diba nangihiram kayo ng ganyan? Parang lagi ko iniisip, ano ba yung tingin ng ibang tao sa akin? Parang wag mo na lang isipin yung iisipin ng ibang tao sa inyo. Tatanda at tatanda rin naman tayo. Yun ang realidad ng buhay. Opo, sa dami natin dito sa mundo, mga kapanalig, meron tayong pagkapare-parehas na ugali. Explore mo ang mundo. Wag kang matakot na ipakita kung sino ka. Simulan nang magkulitan kasama si Nuy TV. Alright, so halos kakatapos ko lang asikasuhin yung mga dapat kong edit at nandito na kami sa Bukana. Ayun, gusto ko lang ulit magpasalamat sa Kasangga Foundation. Yan, kay Ma'am May Santos Vlog at kay Ma'am Kay at kay Ninong. Ngayon, etong mga napanalunan ko ay bubuksan natin dahil wala na akong i-content ngayon dahil Shogodstra na rin yung lola dahil galing pa kami ng ilog tapos diretso kami doon sa Tatawa sa inyo yung mundo. Bakit? Ay, kailangan ito buksan kasi wala nang content. Oo, wala na ma-content. Buksan na natin to, unboxing na natin. Shogodstra na. Kakasigaw to ng ano eh, alam nyo na doon sa Pinoy Henyo, yung mga nakanood. Ang swerte nito kasi yung pagbunot ko, sariling pangalan ko yung nabunot ko. Parang hindi na ano, hindi na ulo ko. Siyempre, may Hennessy kay. Ano na boy? Nandyan. Nulis. May ano lang. O yan, ito, unboxing natin. So, Louis Vuitton. Ayan o. May ano pa siya, may code pa o. Bibigay natin to kay Budang. Maswerte si Budang. Ang Louis Vuitton na ito ay galing... Uy! Napanalunan natin to. Oh. Nabunot ko sa raffle. Ay! Bongga! May mga ano pa siya oh. Ganito ba yung original na Louis Vuitton? Ganyan. May mga papel-papel pa siya. Shout out sa ano, Kasangga Foundation. Social naman, may ano pa oh. May talagang kasulatan na original. Ganun ba yun? Yan oh. Oh, may kasulatan na original yung bag. Hindi ko alam kasi wala naman ako idea sa bag. Mga ganito kasi yung mga bag ko kahit ano lang. Pambabae itong bag na to, so kay Budang to mapupunta malamang. Louis Vuitton. Ay, bongga. Louis Vuitton. Original ba to? Original to. Matutuwa na ito si Dangbu. Kung kumakain ata ng tanga yung bag na to, paano ba buksan to? Hala. Halatang hindi ako marunong sa mga original na bag eh. Adi pihit. Paano to? Open. Baka voice command to ah. Open. Open up. Close open. Open please. Ah, dito pala. Ay, hindi. Paano i-open to? Hala, kumain ng tanga. Palibasa, hindi. Hindi ko yata marunong. Hala. Huwag kaya nasira mo. Baka masira ako pa to. Try daw. Dali lang, be. Baka ayun. Ma'am Kay, paano ba to? Hindi ako sanay kasi sa original. Kumakain to ng tanga. Wait lang. Isag mo kaya to? Dali lang, be. Ayun! Yung pala. Ayun. Sabi ko na nga ba? Inuusod pala yung ano, Louis Vuitton na may papers. Na may papers. Sorry. Bigyan mo kay Online selling ka ba? Yes, ha? Nag-online selling ka? Hindi, napalanon ako sa Rabol. Gusto ni Balik ko Miss na ng 850 mo. Oh, hindi na. Hindi na. Oh. 500. 500. Bebenta ko to sa tao. 500. Grabe ka naman. Gawin mo naman 600. 850, ayaw mo pa, kanya nga 500. Oh, grabe kayo. Ang cute Original ba oh. naman? Tignan mo, may papel pa oh. Katunayan na original siya. Hindi yan. Ay, hindi. Ano ba to? Kunwari lang yan. Kunwari lang to ha? Ba't para masama yung tingin mo? Tingnan mo daw ko gano'n. Ah, kasi Chinese eh. Ah, galing pa ng Hong Kong oh. Ano to? Oh, $10 lang.
$10, hindi oras yan. Convert mo nga sa peso. Hindi ko kasi alam kung ano ti. Galing pa siya sa Hong Kong, oh. Louis Vuitton Hong Kong Ltd. Oh. Naiwan yung sling, Neng. Hoy! Akin naman kaingin, naiwan yung sling. Bakla ka, akin na yan. Huwag mo na nakawin na wala kasama sling. Oo nga, bibigay ko yan kay Budang. Kay Pato. Not to be open except bonded area. Kung may mga ganito, hindi kasi ako sanay eh. Benta ko na lang kaya sa Quiapo. May ganito pa eh, no? Siguro kailangan ito yung QR code, makikita mo kung talagang urig siya. No, An? No? Hindi. Hindi? Bakit may ano? Parang mga class A naman na ganyan, i-ano na rin, may mga... May mga ganito na rin. Bakit may mga ano ng gamot? May butika ba doon? Right med yan, right? Ay, Ride Med. Huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. Sa Hong Kong pa siya galing. So meron pa tayong isa, ba't bakla pa rin? Ano ba yun? Hindi na nawala yung karakter na yun. So, sorry na natin. Baka makuha pa ni Ann. Oo, bagay na bagay sa akin. Ang sexy, oh. Maglalagay, oh. Hi, pa! Bagay na bagay pa, no? Banda niya pag nakabit mo Ano yung daw? panali. Oo nga. Hayaan na natin si Budang magkabit. Louis ni Vuitton. May bigas pa nga akong napanalunan eh. So tapos na tayo dito sa bag. Maraming salamat ulit at nanalo tayo. Tabi na natin. Masama yung tingin ni Ann eh. Pero parang original siya. Oh. Dito tayo. Opya. So alisin na natin dito. Ilagay na pala natin ang Louis Vuitton na galing sa Hong Kong. Matutuwa na ito si Budang. Kunwari lang din yan Hong Kong. Kunyari lang din to. Huwag mo naman siraan. Pinili ko naman Wag mo. taon pa rin tayo. Huwag mo naman siraan. Mami, dapat Okay. sumama ako sa kanila. Sino? Hindi nga, Jack. Buti nga nasa likod ni Carmina eh. Kaya, Yan. Tabi muna natin. saan may lalagay? Ako magtago. Dinaan. Kasya to sa bag ko. Yung isa naman, ang Oh, taksi. yung isa ata, ano to eh, blower para sa parlor na itatayo ko. Bigot yun? Bigat nga eh. Blower siguro to. Hindi pa ako kinakasal pero may regalo. Uy! Uy, paano mo napahapyaw? Ay, bag din yan. Bag din na yata to. Ba't puro pambakla yung nakuha ko? Baka sa papos. Baso yan. Ay, kalan! Magagamit nyo yan. Ay, maraming salamat para akong bagong kasal ah. Magagamit nyo yan nila, Jeff. Oo nga. Uy! Diba, nangihiram kayo ng ganyan? Bakit walang kasamang tangke? Ma'am Kay, bakit walang kasamang tangke yung ano, yung shilane? O, tsaka kawali at pang-ulam. Basura mo ha. Oo, syempre. Kaya mo na, may bigas ka naman. Sino nakakuha nung tangke? Ano tayo, combine? Baka may nakakuha nung tangke, no? Buksan natin. Okay, nakakuha tayo ng kalan. Magagamit ko to doon sa bahay. Meron nakuha. Meron kayo nakuha, wala. Tignan mo. Buksan natin, ha? Gunteng. Ang sarap talaga ng ano. Ang sarap talaga pumunta doon kasi marami ka. Uy, may papel din. Galing din ng Hong Kong. Katunayan na siya ay original, oh. Ha? Wow! Wow! Nako, may naggugulong bata-batuta. Oh. Kiss, kiss. Ay, kiss sila, kiss, Oo. Kiss sila, kiss. Oh, bili, kiss Tulog na sila. kakagigil ka, Gigi, ha? Kiss mo na siya. Muna, flying kiss. Flying Flying kiss. Di ba siya marunong niya? Yan, etong original na ano, ibig sabihin, quality talaga siya. Oh, galing Hong Kong, merong ano, tatak. May pirma ba ng abogado to? Na original? Uy, maraming salamat ulit ha. Kasangga Foundation. Thank you so much. Ayan na, nakakita na nila. May kala na tayo. Bibili na tayo ng shilane. Ito magagamit natin to sa Campanali kasi nagpapagawa po ako ng bahay. So nag-iipon ako ng mga gamit. Nag-iipon ako ng mga tawag dito, ng mga appliances sa bahay. Kompleto na rin naman.
Meron na rin akong kalan doon. Pero ito, magagamit pa natin sa mga susunod na panahon. Bala ko itago muna to. Pag nasira ng kalan namin, tsaka ko ulit ilalabas to. No? Itatago ko muna sa briefcase. Sa bolt. Itatago ko muna sa bolt. GG! Para safe na safe. Maraming salamat. Oh, ano? Gusto mo ba nito? Bili tayo ng ano? Ng tawag dito? Ng tangke? Hello ka muna. Hi! Nagla-live na si Kamuning dito. Tas-tas na kilikili. Baka may balayibo na naman yan, ha? Wala yan. Oh, wala. Mga pagod sa biyahe. Hindi pa rin siya naligo. Hindi pa naliligo yan. Mula kanina, pag galing namin sa ilog, di pa naliligo yan. Ako tapos. Yakness. Asim. Asim. Nagsalita. Kala mo hindi pagod. Mas mukha pang babango sa si Regondox, oh. Freshness. Parang wala ka sa mood ngayon, pre. Good morning mga kapanalig. Tuloy natin yung vlog ngayon, no? Dahil kagabi, hindi ko na rin kinaya na ituloy. Pagod na rin ang lola nyo. Nag-live pa kami. Marami pa akong inisip at marami pa akong inintindi. Pero ngayon natin itutuloy na umaga. Ngayon po ay 7:01 na po. Aray ko po. Pupunta tayo dito sa dagat. Nandito pa rin sa Kautoy sa May Kubo. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo, mga kapanalig, no? Ngayon ay Sunday morning, so maraming bisita. Pwede tayong makipagkulitan sa mga bisita. Pero mamaya na yon. Every morning kasi, ang gusto ko lang na mangyari or target ko lang ay makipagkwentuhan sa inyo ng mga kung ano-anong bagay. Tapos mamaya, tsaka tayo dadayo pag mayroong mga bisita, tsaka natin kausapin. Dito na tayo, dito na tayo magkwentuhan mga kapanalig. Kasi baka mamaya, pag nakakita ko ng tao doon, automatic talagang kukulitin ko eh. Gusto ko iba yung content natin doon sa pagkausap sa mga tao at iba yung content natin dito sa tamang kwento lang. So ayun talaga yung target ko nga, tulad nga sabi ko. Gusto ko ulit magpasalamat doon sa mga nakasalamuha ko kahapon doon sa Kasangga Foundation, no? At hindi lang naman sa Kasangga Foundation, pati na rin yung mga nakausap natin bago kami pumunta doon. Kung nanonood man sila, yung mga bago subscriber natin. Mga kapanalig, alam nyo, sa mga panahon na nag-uumpisa ako sa vlog, talagang sobrang parang na-awkwardan ako o kumbaga hindi ako komportable pag merong nakakakilala sa akin. Kunyari sa vlog, kung nakikita nyo ako na nagbablog, nangungulit, pero pag nakita nyo ako in person tapos magpapapicture kayo sa akin, naiilang ako. Pero hindi naman ako nang i-snub mga kapanalig, kasi picture lang naman yun eh. Alam nyo, naiilang ako kasi yung mga naiisip ko, okay ba yung itsura ko sa personal, okay ba yung damit ko sa personal, yung mga una-una, okay ba yung suot ko, malinis ba yung kuko ko, 'di ba? Hindi ba namumuti yung mga balat ko. Kumbaga masyado kung iniisip ko yung kung ano iisipin ng ibang tao mga kapanalig, no? Yun, yung mga unang-una pag may nagpa-picture sa akin, iniisip ko kung okay ba yung amoy ng hininga ko, mamaya ba muta ba ako. Hindi ko alam kung anong ugali yung tawag, pero alam ko maraming nakaka-appreciate. Kahit hindi naman kayo nasa social media, nabubulal ako sa social media. Kahit hindi naman kayo nasa social media, no? Kahit alam ko naman, kahit may mga simpleng tao na nanonood dito na pag may mga gatherings, ganun yung nararamdaman nyo, iniisip nyo kung okay ba yung itsura nyo, okay ba yung dating nyo, okay ba yung pakikipag-usap nyo sa tao, ganun. Ayun pa yung isa eh. Na-experience ko kasi dati bilang isang vlogger na pag may kumakausap sa akin tao, iniisip ko rin yung mga sasabihin ko sa kanila. Tapos pag hindi ako naging satisfied doon sabi ko, hala, ano ba yung sinabi ko, magiging masaya kaya sila doon? Baka mamaya anong isipin nila sa akin? Parang ganun. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko. Bakit ako ganun? Bakit may nararamdaman ako ganung bagay? Kaya sabi ko dapat may improve ko yun sa sarili ko eh. Kasi minsan yung mood mo nababago din eh. Kunyari, naglalakad ka sa isang lugar, masaya ka naman. Merong magpapapicture sa'yo, merong kakausap sa'yo.
biglang ano naman sa utak mo, teka, ano ba kailangan ko sabihin? Teka, okay ba yung dating ko? Teka, okay ba? Baka may ganito ako, ganyan, ganyan, ganyan. Ang dami kong iniisip. Kaya nababago yung mood ko, mga kapanalig. Hindi sa the way na naiinis ako, nagagalit ako. Parang lagi ko iniisip, ano ba yung tingin ng ibang tao sa akin? Parang ganun, mga kapanalig. Ano ba yung tingin nyo sa akin dito sa camera? Ano ba yung tingin nyo sa akin doon sa personal? So, ayun yung dapat ko improve sa sarili ko, na dapat hindi ko na isipin kung ano yung mga sasabihin ng ibang tao o kung ano yung iisipin nyo kung makikita nyo ako sa personal. Kaya yun, nung mga panahon na yun, sabi ko, oo nga, teka, ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat, parang iba tong nararamdaman ko. Kasi meron akong mga kapanalig eh. Ako yung taong madaldal sa video, pero may pagka-introvert sa personal. Nararamdaman ko yung sa sarili ko. Pero nung tumagal-tagal na, natutunan ko na i-apply din sa in-person kung ano yung ugali ko dito sa video. No? Kaya na-apply ko, kunyari, mahihain pa. Sa personal kasi, kunyari may mga may mga event, ganyan, maraming tao. Nahihiya talaga ako niyan. Kumbaga, pag isa ka kasing introvert, hindi ko naman masasabing introvert ako, mga kapanalig, no? Kasi kaya ko naman humarap talaga sa tao, pero hindi yung buong buo na parang confident ka. Meron pa rin hiya, meron pa rin ako nararamdaman na takot, pag-aalinlangan para humarap sa mga tao, humarap sa inyo pag nakikita nyo ako, sa the way ako magsalita. Kasi nakikita nyo ako sa video na parang ang galing ko magsalita, pero pagdating sa personal, parang yung mga sinasabi ko, hindi ko masabi ng maayos sa inyo. Ganun yung nangyayari, mga kapanalig. So, yun nga, hindi ko masabi na may pagka-introvert ako kasi kaya ko namang kayo pakisamahan, kaya ko kayong entertain. Kumbaga, kahit ganun, meron pa rin akong hiyang nararamdaman sa sa totoo lang, mga kapanalig, no. Pero ang napapansin ko naman sa sarili ko, nakikilala ko na yung sarili ko bilang ako. Basta once na nagka-bonding tayo, basta once na makapagsalita ako sa inyo at naramdaman ko na okay kayo kaharap at masaya kayo, doon na lalo nagiinit yung yung loob ko na mapasaya kayo, na ma-entertain kayo, na maibigay ko yung best ko para may mga magawang bagay na hindi nyo makakalimutan nung mga panahong nakita nyo ako, mga kapanalig. Ganun ako eh. Hindi ko alam ko marami talaga makaka-relate sa feeling na ganito, na may talent ka naman, na meron ka namang kakayahan na makipasalamuha, pero meron pa rin feeling, no? Meron pa rin feeling sa puso, sa isip mo na medyo naiilang ka. Minsan nga nararamdaman ko, mga kapanalig, pag pupunta ako sa isang lugar, kahit may mga kaibigan lang ako na pupuntahan, na parang sabi ko, ba't ako kinakabahan? Ganun. Ba't ako parang may pag-aalinlangan sa damdamin ko? Parang iniisip ko lagi yung yung magiging ng ibang tao sa akin pag nakita nila ako. So, ayun, na-realize ko ba nang huli na hindi pala dapat ganun, no? Hayaan mo na lang, kumbaga, wag mo na lang iisipin ng ibang tao sa inyo, sa'yo, no? Kung ano makita nila sa'yo in person, yun na yun. Ang mahalaga, maging mabuti ka na lang tao sa mga nakakaharap mo. Wag mo na isipin kung ano yung makikita nila sa'yo ng physical. Yan, mga kapanalig. Yan yung iniisip ko nung sa itsura. Kasi sa ugali, wala naman ako magiging problema eh. Kung paano ako makikitungo sa ibang tao eh. Yun ang totoo sa physical na aura. Ako sa ko, mga kapanalig, alam nyo, ang pinaka-share ko sa inyo, ang pinaka-lagi kong nahi-hate ako sa itsura ko, etong aking malaking muka na bilog. Pero ilong ko, tanggap ko na yan eh. Never ko talagang naisip na magpatangos ng ilong. Never ko talagang naisip na ipaayos yan kahit konti. Kahit bigyan ako ng sponsors, ng mga nagpapatangos ng ilong, ng mga ospital, na gusto ko, kung balay nyo someday may amagalo, hindi talaga eh. Kasi tanggap ko na kung anong meron ako. Tsaka takot ako sa magiging resulta. Kasi hindi naman maraming nagsubok
maraming sumubok na magpatangos ng ilong. At ilang percent, oo, naging successful. Pero yung ibang tao na nagpapatangos ng ilong, yung gusto nilang, yung pinangarap nilang yung pinangarap nilang maging maayos yung itsura nila is lalong lumalala, mga kapanalig. Ayun, kaya ayoko nun. Gusto ko lang ito. Kasi diba, ayoko na masyadong bilugan yung mukha ko. Ganon, yung experience nang na ganon. Parang nang hate ko lang na talagang bilog yung mukha ko, na hindi kasi sa feeling ko kasi hindi siya nagiging compatible sa katawan ko. Kasi parang bilog yung mukha ko, tapos yung katawan ko na medyo nagiging fit, tapos yung paa ko medyo may pagka-chicken legs kasi nga hindi ko na siya ma-workout no, dahil meron nga tayong problema sa tuhod. Ganun yung pagkatao ko, sineshare ko na sa inyo, mga kapanalig. Nakwento ko na rin naman yung nung nakaraan kahapon, ayoko makakagawa ng konting feeling ko na masama sa tao kasi lagi kong iniisip yon. Ganun din sa looks ko. Ito naman yung topic natin, yung sa looks ko, mga kapanalig. Na ano ng tao sa akin, no? Ano kayang tingin nila sa akin, ganun. Yun lang naman ang nagiging ang nagiging takbo ng utak ko, pero nababago-bago ko na yun. Kumbaga, sige, bahala na kung anong itsura ganun naman talaga Kunyari sa ulo, tinatakpan ko, tapos inaayos-ayos ko. Pero pag nandyan na, at nakikipag-usap na ako sa tao, bahala ka na kung ano makita mo. Yan na ako yung personal diba? Pero dito sa buhok, may plano pa ako dito. Hindi, wala lang sa ilong. May plano pa ako dito, makikita nyo na lang kung anong magiging plano ko dyan. Hindi papatanamin ko to ng yun nga, ng Carabao grass. hindi naman sa magpapatanim. So ito lang, kasi sa atin malaking part ng pagkatao natin o appearance natin yung buhok. Wala na akong pakialam sa ilong kasi okay naman, cute naman nadadala ko naman yan at nakakahinga pa naman ako, mga kapanalig. Pero yung buhok, medyo nag-aalangan ako kasi sabi ko, natatanggap ko na siya, pero syempre hindi pa naman totally na talagang palaging parang tanggap mo na ganyan. Kaya minsan nga nagbablog, nakikita ganito na yung buhok ko, ganyan, napapanot na. Wala na akong pakialam, ina-upload ko na. Dati pag may makita lang na konting parang maliwanag, kunyari ganyan o ganyan, hindi ko na ina-upload yun. Kahit ang ganda ng mga ganap, sabi ko, teka, nakikita yung panood ko. Pero wala ganun ang realidad ng buhay. Tayo ay tumatanda, tayo ay nalalagasan ng buhok, diba? Parte ng buhay yun. Pag nakikita ko nga yung mga old pictures ko, sabi ko, grabe, ang kapal ng buhok ko. Grabe, ganito pala yung ang ganda pala. Alam mo yung, dati ang kapal ng buhok ko at talagang maputi ako nung mga araw na yon, yung mga dati kong pictures. No, pero hindi naman ako talagang ganun kaputi kasi may itim din ako ng bata Talaga nagpaputi lang ako. Nakita nyo naman yun, yung mga unang-unang videos namin ni Idol, ang kapal ng buhok ko, di ba nakaganon pa. Noong mga panahon na yon, din ako sa sarili ko noon, yung parang, teka, ano ba magiging itsura ko sa tao? Ano ba magiging tingin nila sa akin? Kahit ganun na yung makapal na yung buhok ko, kahit maputi ako nung mga araw na yon, kahit alam ko naman sa sarili ko na maayos ako, malinis yung kuko ko, yung mga ganun bagay. Ngayon nakikita ko yung mga old pictures ko, sabi ko, okay naman ayos nga, yung ganda nga ng dating sabi kong ganun. Bakit ng mga panahon na yan masyado kung ano sa sarili ko, iniisip ko yung mga iisipin ng ibang tao, ganun. So tapos ngayong panibagong yugto ng buhay ko, ganun na naman nangyayari kasi nalalagas yung buhok ko. Diba? Ang dami nating, alam ko maraming makaka-relate sa inyo sa mga kinikwento ko. Maraming tawag dito, maraming agree kung ano ba yung mga nagiging problema natin. Sabi ko nga, okay lang yan na malagas ang buhok. Okay lang yan na makalbo. Mahalaga, meron tayong naiipon, meron tayong kinakain. Ang mahirap, yung malago nga yung buhok mo, pero nagigipit ka, wala kang
Alam nyo, isang cause rin ng pagkakanipis ng buhok kasi yung sobrang pag-iisip, no? Yung stress, yung pag-overthink. Hindi na talaga natin maiiwasan yan. Alam nyo mga kapalalig, grabe din ako mag-overthink. Bigla ako napaisip, overthink na eh. Kasi ang dami eh. Alam nyo, at dito na naman pumapasok yung what if. What if isang araw mawala ang YouTube? Paano na? What if isang araw mawalan ako ng ipon? Paano na? Yung mga ganong bagay, tapos iisipin mo na yun mga kapanalig ng mga ilang oras na magdamag. Ang number 1 pa lagi pumapasok sa ang number 1 na lagi pumapasok sa utak ko, yung kamatayan mga kapanalig. Takot ako dyan. Takot ako maaksidente. Takot akong ito sharing lang naman po ito, no. Takot ako na yung kamatayan ko ay makakaramdam ako ng sobrang sakit, no. Gusto ko wag naman po sana, Lord. Gusto ko kasi parang kung mangyari man yun, biglaan na lang. Yung mga ganun. One time nga nakahiga ako eh. Tapos bigla ako nag-overthink, parang bigla ako na-stress. Ano pa kaya pakiramdam ng nasa loob ng kabaong? 'Di ba? So ito kinukwento ko lang, si Lord naman ang siya naman nakakaalam kung anong mangyayari sa buhay natin. Siya naman nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Sharing lang to. Natatakot din kasi ako minsan na magsalita ng mga ganito, yung word na ma-aksidente, magbibiro ng mga kung ano-ano. Kasi parang awkward para sa akin, parang sumasama yung pakiramdam ko. So bahala na, yun na lang iniisip ko, bahala na. Ayun na lang ang inaano ko. I-enjoy na lang natin ang buhay. Kasi netong lumilipas na panahon, hindi na mawawala talaga yan. May isip at may isip mo yan. Kahit sabihin mong mag-iisip ka ng mga positibong bagay, papasok pa rin sa utak mo yan. Papasok pa rin sa utak mo yan mga kapanalig. Na paano kung ganun. Pero kailangan kontrolin mo. Lagi mo sabihin mo na sa sarili mo na mag-enjoy. Lagi mo na lang sabihin sa sarili mo na bahala na. Basta habang nabubuhay ka pa, gawin mo na lang yung mga bagay na alam mong magpapaganda ng buhay mo, na alam mong magiging masaya ka. Ang role kasi natin ditong tao mga kapanalig ay yun, lumaki, magkaroon ng pamilya, 'di ba? Magkaroon ng mga anak, ganyan, tumanda, 'di ba? Mamatay, 'di ba? Ganun ang role natin sa mundo eh. Sa totoo lang, 'di ba? Tatanda rin naman tayo. Ayun ang realidad ng buhay. Iniisip ko nga sa pagtanda ko, sana ayos ang buhay pa din, no? Sana may YouTube pa din. Kaya kahit papaano ngayon nag-iisip kami ng mga negosyo na kailangan na gawin, kasi hindi habang buhay talagang merong YouTube mga kapanalig, no? Hindi habang buhay malakas ako, malakas kami. Hindi habang buhay na makakapagsalita kami dito ng ganito sa inyo. Isang pamilya na tayo dito mga kapanalig, kaya maraming salamat sa pakikinig at pagsusubaybay ninyo sa amin. Maraming salamat sa suporta ninyo. Talagang nakakataba talaga ng puso. Paulit-ulit ko naman sinasabi po sa inyo yan. May mga times din na syempre kami mga content creator, talagang napapagod po kami, no? Pasensya na po kayo minsan, kunyari dito pag nagkita tayo, magbabatian tayo, pero hindi ko na po kayo sobrang ma-entertain na kailangan ko kayong patawanin, kailangan ko kayong makausap ng mahaba, kasi syempre tao lang din po kaming mga vlogger at content creator na hindi po palagi o hindi oras-oras na kaya namin kayong pasayahin, hindi namin palaging kayang ibigay yung best namin, na kung ano yung nakikita nyo kami sa video na laging masaya, sabi ko nga ganun. Meron din kaming nararamdaman bilang tao na ginawa ng Diyos. Nai-stress, napapagod, 'di ba? Biro mo maghapon kang gagawa ng videos, content,
tapos magsasalita ka, lakad-lakad, nakakapagod. Pero hindi ako nagreklamo na napapagod ako. Masaya ako doon sa ginagawa ko eh. Hindi ako nagreklamo na bakit ako nakakapagod naman to. Eh syempre gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo eh. So diretso lang, 'di ba? Ide-diretso mo lang. Ang punto ko lang talagang pasensya na po kung may mga times na yun, hindi naman kami yung sobrang dead man eh. Siyempre pag binati nyo kami, hi, hello po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, at least nagkaroon tayo ng conversation, nagkaroon tayo ng batian. Pero pag times na talaga napagod na, ang hirap na eh, 'di ba? Ang hirap naman din magpanggap na yung talagang ipapakita mo na okay ka pero sa pakiramdam mo hindi na. Alam ko naman bilang subscriber nyo at nagmamahal sa amin, naiintindihan nyo naman po yung mga ganung bagay. Marami rin na akong nakaharap na subscriber. Sabi nila, sa palaging panonood ko sa inyo, sa palaging sa araw-araw na nakabukas yung TV at kayo na lang yung sinusubaybayan ko, feeling ko kilala ko na kayo. Feeling ko kaibigan ko na kayo dahil nasusubaybayan ko yung buhay nyo. Yun, maraming nagsasabi sa akin ganun. Salamat po talaga kasi kami yung nagiging parte ng nagiging parte ng umaga nyo, nagiging parte ng araw nyo. Maraming nagsasabi na pag wala kayong upload, inuulit-ulit ko yung mga videos nyo. Kasi parang hindi nga kompleto yung araw pag hindi nila kami napapanood, no? Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta. So, ayun. Pinatay ko muna baka magpapalit muna tayo ng tubig. Papalit muna tayo ng tubig dun sa may water dispenser. Kailangan nila ng muscle ko para maikabit natin. Yung mattress ko. Grabe yung muscle ko. Jumutok! Okay. Ay, gising na si Gigi, oh. Hello, Gigi. Ay, ka sa vlog. Mag-vlog ka na. Oh, nantok pa. Huwag natin istorbohin, baka tuyuin. Sa'yo amuyin ng humigap yung bata. Oo. Ako sumamuyin. Okay na ako. Alis muna ako. Balik tayo dito sa natin. Humingi lang ng tulong si April para doon sa tubig. Sa mga sinasabi ko sa inyo kanina, no? Huwag nyong sarilinin yan. Kung ano yung mga nararamdaman nyo. Dapat mag-search din kayo ng mga ibang tao kung ano yung mga nararamdaman din nila sa sarili nila. Kasi merong yan eh. Meron tayong pagkakaparehas bilang tao, mga kapanalig. Pag may mga kwentuhan ka, masasabi nila sa iyo kung ano ba sila, kung ano yung ugali nila, kung ano yung nararamdaman nila. Nakakatuwa. Doon mo mararamdaman, mga kapanalig, ay, teka, hindi pala ako nag-iisa. May katulad din pala ako. Hindi pala ako talagang pinanganak na ako lang. Kumbaga mararamdaman ko na ay, meron pala akong katulad. Hindi lang pala ako yung may ganitong ugali, hindi lang pala ako yung may ganitong nararamdaman. So katulad ko na medyo may pagka-introvert ng konti, na nauubos yung energy ng konti pag merong mga tao. Alam ko na meron din akong katulad ng mga nakikinig at nanonood dito, mga kapanalig, no? Hindi lang ako nag-iisa. Masarap na ganun eh, na may makikilala kang ganun na tao at makakabanding mo. No? Parang hindi ka pala parang hindi ka pala tawag dito. Yung parang hindi ka, yun nga, yung word na nag-iisa, hindi ka lang pala sa mundo, hindi ka lang talaga naglalabas, hindi ka lang talaga hindi mo lang talaga pinupush yung sarili mo na iharap sa ibang tao, kaya akala mo ikaw lang yung tao na nag-iisa na ganun. Naku po, sa dami natin dito sa mundo, mga kapanalig, meron tayong pagkapare-parehas na ugali. Meron tayong mga tao na compatible sa atin na makasama.
'Di ba? May kanya-kanya tayong mga magiging kaibigan, na kaya natin sila nagiging kaibigan kasi naiintindihan natin yung sitwasyon ng isa't isa at nagiging kaibigan natin sila dahil yung nararamdaman nila ay nararamdaman mo din. Kumbaga nagiging magaan yung loob nyo sa isa't isa. Kaya nga meron tayong nabubuo na kaibigan na talaga nagiging solid, 'di ba? Merong mga kaibigan na merong for occasion. Sa totoo lang, 'di ba? May mga kaibigan na kaibigan mo siya dahil kilala mo siya. Pero may mga kaibigan tayong nabuo simula nung elementary, high school tayo na talagang solid. Pero may mga kaibigan tayong nakikilala na kaibigan mo siya dahil nakilala mo siya at ano lang, nakakabatian mo. At dadaan nga po si Idol Japper Sniper na buhat, si JJ. Umikot lang talaga. Hoy! Ni-istorbo mo yung vlog ko. Saan kayo pupunta? Sa dagat. Yun nga, 'di ba? Nakakabuo tayo ng ano natin. Kumbaga dito, kumbaga sa YouTube mga kapanalig, nakakabuo tayo ng isang community kasi nakaka-relate kayo sa akin at natutuwa kayo sa way ng pagsasalita ko, sa way ng ginagawa ko. Ganun din pag nakakabuo tayo ng mga kaibigan na makakasama natin. 'Di ba? Pag naging compatible kayo. Tingnan mo si Idol, naging ano kami, compatible sa isa't isa. Naintindihan na namin kung ano yung way o kung ano yung agos ng ugali ng bawat isa-isa, ganoon. So, ayun. Magiging ano ka na, maging panatag na yung loob mo. 'Di ba? Ang hirap naman kasing syempre ang hirap naman makisama sa taong hindi mo pa kilala. Tapos ipipilit mo yung sarili mo doon. 'Di ba? Ipipilit niyo yung sarili niyo na mag-work yung pagkakaibigan niyo kahit hindi naman kayo compatible. Ganun. Makakakita kayo mga kapanalig ng mga taong babagay na makasama niyo sa buhay. Mga taong makakaintindi sa sitwasyon niyo, mga taong makakaintindi kung ano ba yung the way na mag-isip ka. 'Di ba? The way na mga gusto niyo. 'Di ba? May mga tao kasi syempre may mga taong ayaw sa burara. May mga taong ayaw sa masyadong magaslaw. May mga taong ayaw sa masyadong madaldal. So mga kasama nyo, yung mga kaparehas nyo rin tao na yun yung gusto nyo, yun yung nakikita nyo. Gusto nyo kaibiganin yan kasi yung mga gusto mong mangyari at gusto mong yung mga taong hindi ka naiirita na kasama, talagang pwede kayo maging magkaibigan. No? Alam ko naman nagigets nyo yan mga kapanalig. Alam kong malawak naman yung malawak yung utak nyo sa mga sinasabi ko, no? Ayun, sa mga taong masyadong na sinasarili lahat ng iniisip nyo at lahat ng nararamdaman, huwag. Nasabi ko na naman yun sa vlog ko kahapon, no? Try to wow, English! Subukan nyo makisalamuha sa tao. Subukan nyo lumabas, diba? Subukan nyo makipag-banding. Subukan nyo ay JJ! Subukan nyo yung sarili nyo na ba? Pagbigyan nyo naman yung sarili nyo na makita ang tunay na mundo. 'Di ba? Kasi alam ko may mga nanonood dito na ayaw lumabas, ayaw nyong makisalamuha sa tao. Alam ko mahirap. Mahirap 'yan. Mahirap yung pagdadaanan nyo at nararamdaman nyo. Pero subukan nyo. Kasi ibang-iba yung meron kang nakakasama. Yung may napapagsabihan ka ng sama ng loob, may napapagsabihan ka ng mga achievements mo kahit sa maliit na bagay. Yung habang nagkukwento ka, tuwan-tuwa kayo, nagtatawanan kayo isa't isa. Iba sa pakiramdam yun, mga kapanalig. Iba talaga ang madudulot sa buhay mo na meron kang sasabihan. Kasi pag dinibdib mo yan at naipon sa sarili mo at bigla kang sumabog, ang hirap na kontrolin yan. Di ba? Gulat ako sa'yo. Walang yaka. Ang hirap na kontrolin yan. Kasi dun pumapasok yung yung patibayan ng utak eh. Pero kung may taong nakapaligid sa'yo na handang magpayo, may mga taong nakapaligid sa'yo na handa kang bigyan ng mga advice, malilinawan ka. Kasi sa mga times na mag-isa ka lang, akala mo wala na makikinig sa'yo, ang isipin mo lang kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung iniisip mo. Pero pag pinagbigyan mo yung sarili mo na kahit natatakot ka at kahit naiilang ka na umarap sa tao, mababawasan yan. Humanap ka lang ng kausap. Sabi ko nga, may mga taong compatible na makasama mo sa buhay. Hindi mo lang hinahanap. Hindi mo lang sila
hindi mo lang sila nararamdaman sa ngayon dahil hindi mo nga pinagbibigay yung sarili mo na na makita ang tunay na mundo. Kasi ang tunay na mundo, mga kapanalig, ayan yung yung pakikisama sa bawat isa, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na eto payo lang to Hindi ko kayo dinidiktahan tulad ng sinabi ko, payo lang. No, kung talaga hindi nyo naman kaya, sino ba ako para idiktahan kita? Lumabas ka dyan, ganyan, makipag ka sa iba. Ito lang, bilang ako ay pinapanood nyo, payo lang. Nabigyan nyo yung sarili nyo na makipagbanding sa iba. Huwag kayong mahiya, diba? Kumbaga, maging out of the box ka ba tawag doon? Explore mo yung i-explore mo yung mundo, explore mo yung sarili mo. Magugulat ka na lang pag in-explore mo yung sarili mo. Ay, teka, kaya ko palang gawin yun. May mga ganong bagay, mga kapanalig. Ay, teka, kaya ko palang gawin yung ganitong bagay na akala ko dati hindi. Dahil nandito lang ako sa isang kahon. Hindi ako lumabas. Paano nyo malalaman sa sarili nyo na kaya nyo kung nagmumukmuk lang kayo? Paano nyo malalaman sa sarili nyo na kaya nyo kung iniisip nyo sa sarili nyo na hanggang doon ka na lang? So, ang punto dito sa ating topic ngayon, explore mo ang mundo. Huwag kang matakot na ipakita kung sino ka. Huwag kang matakot sa ibang tao na makita nila sa'yo yung mga mali. Kasi tao ka lang. Sabi ko, hindi ka perfecto. Huwag kang matakot na gumalaw sa paligid mo. Pakita mo lang kung sino ka. Ipakita mo kung ano yung kaya mong gawin. Ipakita mo rin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Huwag ka matatakot na sabihin sa kanila, sa mga nakapaligid sa iyo, hindi mo kayang gawin to. 'Di ba? Bilang tao tayo, natututo tayo sa mga bagay-bagay na na-experience natin araw-araw. Yung mga bagay na nararanasan natin sa mga nakasalamuha natin, hindi lang sa mga nakasalamuha, sa mga bagay na ginagawa natin. Yun nga po, no? Explore mo. Huwag kang mahiya. Yung mga nanonood dito, huwag kang magkulong. Huwag mong limitahan yung sarili mo na kung iniisip mo na para diyan ka lang. Mag-ano ka diyan, makipagkaibigan ka. Diba, magiging masaya yung buhay mo. So, yun, nagkakadaldala na naman tayo dito. Marami na rin ako nasabi. Magpapaalam muna ako, mga kapanalig, dahil may mga iba pa kaming kailangan gawin. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Maraming salamat sa pakikinig sa mga sinasabi ko. Maraming salamat sa mga naniniwala. Maraming salamat sa sa pagsubaybay. Pagkita-kita lang tayo sa next update, no, mga kapanalig. I love you all. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.